Alright, magandang hapon sa inyong lahat. Gusto kong i-rebrand itong old page or channel ko na Pablo Ngatarso into support for Maritesical Catholics. Yung nag-trigger na rason ay dahil maraming tanong. Example nito, ano yung masasabi ko sa bashing nitong nakaraang fiesta ng Puong Nazareno? Sabi dito, mga baliw na Katoliko, bilisan nyo dyan. Baka gawin kong panggatong yung kahoy nyo na 30 hours nyong pinaparada. And galing sa kay 2PH, itong sabi ng isa na sila ay hindi nakikilahok sa traslasyon ng Nazareno ng mga Katoliko. Hindi sila sumasamba sa negrong kahoy. May mga nagtatanggol naman tulad ng mga millennial Catholics, nagbibigay ng sagot sa mga tanong tungkol, for example, idolatria nga ba ang pagpaparangal sa imahen ng Puong Nazareno? So, konting background muna ng itong Pablo Ngatarso kung paano ito nagawa noon. Ito ay note sa Hiligaynon. Nakalagay dito, ginawa ko itong YouTube channel 5 years ago para sa mga miyembro ng Bible Apostolate nila Tatay Pabling at Tatay Bernard ng parokya ni San Juan Pumasino ng Barangay Sumag, Bacolod City, Negros Occidental. Ang mga content ng videos ay para sa mga Ilonggo or mga Hiligaynon speaking na Katolikong Kristiyano kahit sa labas pa ng Western Visayas. So, pwede kong gawin sa Tagalog or English noon, pero dahil yung mga parokyano ni San Juan Pumasino yung focus ay mostly nakikinig lang, kaya tinatranslate ko into audio yung mga readings. That time, panahon ng COVID. And mga Katoliko lang yung topic. Yung mga non-Catholics, mga kapatid na Protestante ay hindi included. Kasi nga, sabi ng lola ko, unaha anay ang imo ugsaran, antes ang ugsaran sang iban. So, ito yung bagong pangalan ng channel, The Go of Theology Support for Maritesical Catholics. Ito ay, kung hindi ako nagkakamali, nirename ko noong March 31, 2024 pa. The Go of Theology, yung theology ko, ito ay influenced, hinubog ng kung ano mga natutunan ko sa buhay. Tulad nung mga units na kinuha ko sa UST, Bachelor in Sacred Theology din, Ecclesiastical Degree in Philosophy, and kahit yung secular course na Computer Engineering. So, maaari itong mag-influence kung paano ko i-interpret yung mga variables, articles of faith. And support, no? Kasi magbibigay tayo ng support. Hindi tayo mag-impose ng ating natutunan. Hayaan nating mag-research, matuto din yung mga Katolikong gustong matuto. So, many Catholics are maritesical. Parang kay Saint Anselm na faith-seeking understanding. Mahilig mangialam, makialam, mahilig mag-share or mag-cascade ng information sa iba pang marites. So, kung baga kung sa scripture, yung nakalagay doon, yun yung exegesis. Yung pag-interpret naman, yun yung exegesis. Hindi kailangan i-memorize lang. Ito lang yung ibig sabihin kung bakit The Go of Theology. Kasi mga suggestion ko ito, opinion, mga natutunan ko na gustong i-share sa inyo. Ngayon, para sa next video ay magsisimula tayo sa itong sinasamba ang negrong kahoy na topic. Simple na katanungan para sa mga nagmamadali, yes and no. Yes, may mga Katoliko na hindi alam yung totoong pangyayari. Ito ay personal ko na komentaryo kasi nung nasa Quirino Grandstand ako, nung umalis na yung image ng Black Nazarene, may mga Katoliko na kung saan ginanap yung pag-consecrate ng tinapay na maging katawan ng Panginoong Jesus, they touched the altar. Ayan, na parang yun yung imahen. So, ibig sabihin, alam nila yung totoong pangyayari na nandun yung totoong Nazareno in a sense na mahahawakan mo at makukonsume yung katawan ng Panginoong Jesus. And no? Kasi kilala nila yung persona sa likod ng imahe na yan. Okay, si Jesus of Nazareth. Okay, so ito yung i-expand natin sa next video. Okay, mag-explore pa tayo niyan ng kung paano
na yung paggawa ng graven image ay hindi siya kasalanan. Kahit dahil yung Diyos mismo yung gumagawa niya, yung inutusan niya yung si Moses na gumawa ng bronze na serpent para kung sino yung tumingin ay hindi mamamatay sa Book of Numbers. Okay. For now, para makasubaybay kayo sa next na video, paki-follow, paki-like. Okay, lalagay ko sa description yung YouTube channel and itong page natin. Maraming salamat.